Ako, sino mga bastardo? Sino mga bastardo? O ito, ang pinili noong June 3, 2026 based sa 12 lamang nakasapi sa Senado. Ito po yung mga bastardo. So automatic yung nagkaroon ng organisasyon, reorganization, automatic illegal yung sa kanila. Illegal. Sa tingin niyo po? Kasi hindi sila napili ng balido. Bakit? Kulang ng quorum, 12 lang eh. Dapat 13 eh. So ito sila, ang outside ni Colombo. Opo, anak sa labas, kumbaga. Pero attorney, ito pa. Kasi, nagpirma din si acting Senate President Win Gatchalian doon sa mga para sa sahod at kung ano pa yung para sa mga empleyado. Di ko alam kung ano bang say dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Pag ito ba'y pinapahintulutan pa rin na parang sila pa rin yung normal, baka tinatanggap ng kabila. Alam mo, wala sang authority ha. Dahil nandyan ang Senate President ha. Wala sang authority, nandyan ang Senate President. Alam mo, kung naniniwala sila na ang 12 ay valid quorum, dapat tinuluyan na nila. Hinalal na nila si Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Bakit hinalal lamang nila ng Senate President pro tempore? Ulitin ko ha. Ulitin ko. Ang pro tempore, ibig sabihin for the time being, temporary. Sa madaling salita, si Sherwin Gatchalian ay isang spare tire. Ang spare tire ay hindi nagagamit kung hindi ka ma-flat tire. Kasi papalit mo na. Tama ba yon? Opo, no? Eto pa, attorney. Ito yung tanong. Kung ako ay nasa kampo nitong si Vice President Sara Duterte, may dalawang nagki-claim sila ang tamang impeachment court, no? Hindi rin pwede ba siyang pumili doon sa doon sa dalawa, or pwede ba niyang questionin questionin niya sa impeachment court? Dalawa ngayon eh. Or pwede siyang dumiretso sa Korte Suprema, attorney? Pwede. Kasi hindi niya alam kung saan siya pupunta eh. Pero kung ako, ito ha, di ba yung grupo ni Cayetano na nag-take out na? Tama. Take out na eh, bilang senator judges in the impeachment court. Di ba tama yan? Tama, nag-ano sila, nanumpa na po sila. Pati nga yung pati nga So, yung rules. Ang rules na pagkasunduan na rin kasi 'di ba? May alala yung iba na sabi niya hindi, wala nang kasi yung rules tapos na, napagbotohan na natin. Hindi na yun mababago, pero ang pinaka-latest parang binago din ata nila yung rules na patungkol doon sa sino yung magpe-preside na nabanggit mo nga doon sa una nating interviews na hindi naayon sa konstitusyon. Pakiulit lang yun, attorney, kung sino lang ba yung pwedeng mag-preside. Kasi sa kanilang bagong pinasang rules, kahit sino pwedeng mag-preside. Ay hindi. Ganito po. Ang presiding officer dito ay ang Senate President. Si Sherwin Gatchalian po, hinala lamang ng 12, again 12 lamang ang humalal sa kanya bilang Senate President pro tempore. Pag pro tempore po kayo, assuming without arguing na valid ang election mo bilang ng 12 senators, ano ka pa rin? Pro tempore ka pa rin, acting ka lang. For the time being, temporary ka lang. Buhay na buhay yung yung Senate President, si Alan Cayetano, buhay na buhay. Hindi siya incapacitated para mag-discharge ng powers and duties ng isang Senate President. Opo. Sa tingin niyo po ba dapat meron ng nag-question ito sa Korte Suprema na may legal standing bago pa man na meron kasi tayong naririnig na may parang lilipat. Ang nangyari lang kasi wala pang session ngayon kaya walang pero umuugong din na magkakaroon ng mga special session na mangyayari, attorney. Alam mo, ang problema nito sa tingin ko naniniwala ko nito nag-harden ang posisyon. Kung pigsa yan, tumigas yan. Nako. So hindi mo na mapapaalis yung isa sa 12 para lumipat para to form a quorum of 13. Yun na nangyayang kahiyaan na eh. Yun ba yung sasabihin, lilipat ako dito, ano yan? Ang ibig sabihin yan, kulong o kwarta?
Mm. Di ba? Kwarta o kulong? O, saan ka pipili? Alam na ng tao na ganun eh. Na pag lumipat ka pala, may deal ka na hindi ka kulungin. Bitbitin mo yung kwarta. Di ba? Opo, ganun din ang usapin na attorney. Sino yung legal, sino yung bastardo sa impeachment court? Nabanggit mo kanina, ang bastardo sa side ng Gatchalian Black. Same din ang usapin na pinag-uusapan natin dito naman po sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi meron din nag-claim na isa na silang lehitimo, attorney. Well, tama yun. Oh. Huwag nating kalimutan, mga kababayan, na lahat ito nag-umpisa dahil sa flood control scam. Ang ninakaw po hindi milyon, hindi bilyon, kundi sa huling bilang, 1.7 trillion pesos. Yan pong ninakaw. Hindi pa tayo tapos ng magbilang doon. Kaninong perang ninakaw? Atin po yan. Atin po yan. At lahat na ito ay, sa aking pagtingin, ay pagtatakip sa kakatotohanan. Opo. Opo. Dito pa sa impeachment, attorney, meron din tayong nababasa at haka-haka na baka ibaba rin. Mula sa 2/3, tama ba? 2/3 mula sa 16, ibaba pa yung magiging basehan or yung botohan na pwedeng ma-impeach ang pangalawang pangulo. May mga ganyang haka-haka eh. Parang yung style daw ng reorganization, yung pagdetermina nila ng quorum, yung pagboboto nila, baka ito rin daw, baka bumaba din daw yung threshold doon sa impeachment, attorney. Ano masasabi niyo po dyan? Baka kailangan na ng tsatsa yan, ha? Di ba? Binulgar ng isang senador na respetado na may tsatsa. Di ba? Ano yung tsatsa? Papalitan ng ating constitution. Di ba? So, medyo ano na yan, ha? Alanganin na tayo. Less than 2 years to go na lang tayo, ha? Papalit tayo ng constitution para lang maisalba ang kailangan isalba. At hindi ako naniniwala dyan, ha? Na matuloy yan. Opo. So, in short, attorney, yung 16 na yan, kung babaguhin man nila, konstitusyon ang babaguhin muna. Which is Tama. imposible nang mangyari dahil, alangan unahin mo pa yung konstitusyon, meron na ngang forthwith doon sa impeachment, di ba? So, hindi pwede nila, in short, hindi nila pwedeng pakialaman yung number 16 na dapat para ma-impeach ang pangalawang pangulo. Parang sasakay ka sa jeep, no? Yung minimum fare biglang tinaas nung pag-upo mo sa upuan mo, no? Opo. Pero Pwede. sa nakikita nyo po, attorney, may kaugnayan ba sa impeachment ang reorganisasyon or mas nababahala? Kasi ito yung nababasa natin na hindi sa impeachment yan, nababahala yan sila dahil gumulong muli yung flood control anomaly scandal. Attorney, saan ka medyo na parang dahil dito ito ang dahilan kung bakit nagkaroon talaga ng sigalot diyan sa Senado? Naniniwala ko dyan. Pilit kasi binubusalan yung 18 na sundalo. Nung nakinig ako, ang daming detalye na binitawan sila. Sana masagot sa tamang forum yung mga aligasyon nila. Halimbawa, yung mga pictures na yon, yung mga videos na yon, yung mga plate numbers na yon, yung mga registration number ng eroplano at saka helicopter. Alam mo, mahirap ipunin yan, ha? Mahirap ipunin yan, Admar. Ang detalye nilalabas sa isang testimonya ay lumalaki ang credibility ng witnesses. Yan, ha? Pag maraming detalye, tumataas din ang credibility ng mga witnesses. Dapat sagutin yan sa tamang forum. Kung hindi masagot yan, manatili sa utok ng tao, sa utak natin, na tama yung 18 Marines. Opo, at maliban pa rito, attorney, meron pang lalabas na may yung iba Brave 18, yung sinasabi yung 18 Marines, pero karamihan lang sa kanila dating Marines. Tapos may dalawa yata na from Philippine Army. Meron pa lang lalabas na tinagurian naman nila na Fearless 14, meron pang Valiant 7. Pero nakikita nyo po ba na itong kanilang mga sinasabi ay may kumbaga may bigat na dapat imbestigahan
at hindi siraan agad. Kasi nung time na pumunta na sana yung Brave 18 doon sa Senado, inimbita sila, pero pagdating nila doon, hinanapan sila ng QR code na imbitado naman sila. Di ko lang alam ha, kasi may haka-haka na inimbita pero wala namang plano na paharapin din. Pero doon sa kanilang pagdinig ng Blue Ribbon hearing ng Tulfo faction, yun nga, kine-question yung kanilang kredibilidad, attorney. Alam mo, hindi ko tuloy mapipigil ang aking sarili na iisipin na ang Gatchalian faction ay pro-impeachment, anti-investigation ng flood control. Ganun nangyayari sa akin ha. At ang Cayetano faction ay pro-investigation ng flood control, pro-impeachment din. Magkaiba na magkasalungat na eh. Yung kabila, ayaw ng imbestigahan ng flood control, pinagtatakpan. Yung kabila gusto imbestigahan. Di ba? At ang kabila naman ay laban kay Sara Duterte, yung kabila naman pro Sara Duterte. Ako po'y para sa katotohanan. Remember, pera natin yon. Pera natin yon. Hindi milyon, hindi bilyon, kundi trilyon ang ninakaw ng mga kongreso ng mga kawatan. Yung 2022 hanggang 2025, kongreso ng mga kawatan yon. Ginamit nila, ninakaw nila yung pera natin, ginamit nila para mamili ng boto. Nagpakasasa sila, nagpakasarap sila ng buhay. Ngayon, tanong ko, pabayaan lang ba natin ito? Hindi po. Ako po ay nananawagan na dapat imbestigahin ito. Ipakulong ang dapat ikulong. Opo. Siguro bilang panghuli, attorney, kasi kung wala kang kanta ngayon, pwede tayong last message mo na lang para sa ating mga kababayan. Lalo na ngayon na Independence Day, kaya nga nakabarong ako, attorney. Naalala ko dati nakabarong ako. Hindi ko nakikita eh. Hindi mo nakikita, nakabarong ako ngayon eh. Pero Nakikita ko si Ferdinand Topacio eh. ganun ba? Pero ano ba ang mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan? Speaking of pag-uusapan, kasi ngayon ay araw ng kalayaan, pero sabi nga nila, parang malaya lang tayo doon sa mga banyagang mananakop, pero ang bagong mananakop ngayon at mga abusado ay mga kapwa Pilipino. Attorney, nasa inyo yung last message. Admar, at sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, ang panawagan ko po ganito, pwede ba gamitin naman natin ang ating boto, bibigyan natin sa tamang mga tao na pulsuhan natin, na magiging leader ng magiging mga leaderess ng ating bansa. Huwag na tayo bumoto doon sa mga kawatan. Huwag na tayo bumoto doon sa mga dinadala tayo sa masamang sitwasyon. Ang nangyayari ngayon, nakikita na natin eh. Dapat ilagay natin, iluluklok na tayo sa tamang posisyon itong mga tao na genuine, sincero ang pagtingin sa atin. Hindi yung mga kawatan. Yung pinili natin, yung 2022 to 2025, naku po, Kongreso ng kawatan yun. Except for a few, ha? Huwag na natin ulitin. Opo. Attorney, madamo nga salamat sa ulitin, amping, halong. Halong! Si